Magandang araw sa inyong lahat. Abay, nakapaligo na ba? At nakapaglaba? Nakapagluto? Pero dahil walang tubig kagabi sa maraming lugar sa Metro Manila at bahagi ng Luzon, pag-uusapan natin yung water crisis. At kasama natin ngayon si Attorney Nery Colmenares. Siya po ang Pangulo ng Bayan Muna, 3 termino na naging kinatawan sa House of Representatives ng Bayan Muna. Graduate po ng UP College of Law at tubong Bacolod City. Magandang araw, Attorney Nery. Magandang araw, Malu, at sa lahat pong nanonood sa inyo. Alright, Attorney Nery. Abay, may problema na naman tayong malaki. Tawag ng Pangulo dito ay water crisis. Ano yung inyong saloobin in general? Medyo maraming households ang apektado. Well, Malu, unang-una muna, alam naman ng lahat, especially yung MWSS, Maynila at mga water concessionaires, na magkakaproblema. Pero instead na maghanda sila, instead na gumastos sila para sagutin ito long before it happens, ayaw gumastos para solusyonan. Ngayon, ang ginagawa nila, sinisisi nila yung iba maliban sa sarili nila. Una daw, bumaba ang water level sa Angat Dam. Kasi daw, summer, mainit, El Nino. Pero lahat naman ng bansa, Malu, may summer. Wala naman akong alam na taon na walang summer no? So bakit ang ibang bansa naman naaagapan yung ganong tipo ng expected problem, tayo hindi. Pangalawang sinasabi nila, alam nyo, tumataas kasi ang demand ng tubig. Ang populasyon lumalaki lahat naman ulit ng bansa, expected na tataas ang demand. Kasi lumalaki nga naman talaga ang populasyon. So, halimbawa, Jakarta, di alam naman nila tataas yung populasyon ng Jakarta. So, bakit tayo ang hindi nakapaghanda sa pagtaas? So, yung problema, instead na ungkatin nila kung ano talaga ang problema at gumastos para solusyonan, dahil private concessionaire sila, sabi nila, papasok kami dyan, kami bahala sa tubig nyo, gagastusan namin yan, pero hindi nila ginagawa yon, kaya paulit-ulit every year na problema natin itong tubig at water crisis nga, in the sense na hindi na masuplayan ng tubig ng tamang supply ang mga consumers ng Metro Manila at sa maraming lugar sa buong Pilipinas. Attorney Nery, ang sitwasyon 10 hanggang 11 oras na water service interruption. Bahagi ng Quezon City, Maynila, Cavite, Malabon, Valenzuela at iba pang lugar na ang siniserbisyohan ng Maynila Water. Paano po naganap ito na alam naman, sabi nga ninyo, meron naman talagang months ago, sabi baka magka-El Nino phenomenon. Months ago, Manila Water, yung MWSS po, nagbigay pa ng rate increase, na 8 pesos per cubic meter ang tubig natin ngayon. So, pinatutungkalan ninyo incompetence, negligence, inefficiency? Negligence, incompetence, mismanagement, and greed. Kasi ayaw mong gumastos Halimbawa, MWSS, isa pa ito, yung MWSS. 2018, nag-announce ang MWSS. Kukulangin naman daw talaga ang ating tubig, kaya may project sila na maglalagay ng 3,000 MLD, million liters daily. In 3 to 5 years. Ano ang sabi nila? Ang total daw na binibigay ng Angat Dam is 4,000 ml kada day. Sa Maynila, 2,600 MLD ang Maynila, 1,004 ang Manila Water. So, karoon sila ng project in 3 to 5 years. 2018 nila in-announce na 3,000 MLD ang madi-deliver. So, lalampasan pa ng MWSS projects ang kailangan ng Maynila. Kala natin 2023, kasi 2018 di patapos na, 3 to 5 years kala natin hayahay ng 2023, ito pa yung sumalubong sa atin, lalong lumala ang sitwasyon natin. So ang nangyari dyan, marami sila dapat ayusin o gagastusan, katulad ng pipes, kasi malaki ang leakage ng tubig, tagas. Doon sila sa walang gastos sa mga solusyon, tapos ang sisihin na lang nila later on, dapat magtipid kayo, may El Nino kasi, bumaba ang water, ang level sa dam, ang demand. So, para sa akin yun ang problema ng privatization, kasi nauuna muna ang tubo,
kesa sa dapat pagkagastusan para gawin yung obligasyon nila. Linaw lang po natin, dalawa yung concessionaire. Ano po, yung Maynilad Water ang namomroblema ngayon. 9.5 million households ang kanyang sineserbisyohan. Kumpara sa Manila Water na 6.7 million households lang. So ibig sabihin talagang malaki yung water supply requirement ng Maynilad. Ito po ba hindi nakita ninyo sa kanilang mga reports? Napagtuunan hindi lang yung tubo, kundi ayusin yung mga tagas, yung leaks, at saka yung non-paying customers, yung mga nakakabit ang mga serbisyo. Well, salitan sila dyan in 2019, mas malala ang Manila Water. Maynilad naman. Crisis din yung 2019 eh. Walang tubig for days yun, days and days. Walang tubig. So, ang unang problema dyan, Malu, yung tawag nila dyan non-revenue water, yung mga tagas at mga leakage. Ang 80% ng nawawalang tubig ay galing sa leakage, galing sa pipe na hindi inaayos. Minsan dumadaan tayo sa kalsada, pagas ng pagas yung tubig, 2-3 araw na hindi pa nagagawa, di ba? So yun yung isang problema. Kaya ang sabi sa kanila, gastusan nyo naman kaya ang pipes. Alam nyo, ang mga pipes, Malu, ano yan eh, nang pumasok ang mga water concessionaires, ang tubig, syempre libre na yan. Galing naman yan sa ulan, galing sa tubig sa ilog yan eh. Ang pipings, nandyan na yan. Gawa na ng gobyerno before. So actually, wala silang gagastusin. Di ba? Wala na. Mayroon man sila siguro dadagdag na pipe. Mayroon. Pero nandyan na yung structure eh. So all they need is improve it. At nangangako sila palagi. Matakin mo, ang MWSS, ang Maynilad ay nagyayabang na from 68% non-revenue water, yung mga tagas, nababa daw nila to 43%. How many hundreds of millions of liters daily yan? Ang nakuha ko nga dati na data noong 2022, at least 490 MLDs ang nawawala nila. Ang Manila Water naman, proud na nagsabing ang aming leakage ngayon ay 13%. So, pag nagsusupply ng 1,600 million liters daily sa Manila Water at 13%, ilang milyon litro ng tubig yung natatagas nila. E di, parang hanap ka ng hanap na may kaliwadam kasi may 600 million liters daily na ibibigay sa atin. Pero itong leakage nyo, lalampasan niya kung ano man ang makontribute ng kahit anong dam na gagawin nyo. So, tema kasi gagastos sila dyan, medyo ayaw nilang gumastos. Anyway, pwede namang singilin yan sa consumers. So, matayang malaki. That's the first big problem. Okay. Yes. Ang sabi po ni Senator Grace po, ang kailangan ditong magpaliwanag yung MWSS bilang regulator, ano po. Pero tila yung sinasabi ninyo na sana nag-invest sa piping, sana naayos yung leakage o yung tagas. Ang MWSS po ba, ano ang dapat bahagi sa pagsisisi natin ngayong panahon na to na may water crisis? Palpak ba? Palpak talaga kasi ilang beses na kami nag-protest dyan sa MWSS walang action yan eh. Yun ang ako tingin ko may mga regulatory capture kasi dito sa atin sa bansa natin eh. So halimbawa, mantakin mo for a long period of time, sewerage pala sinisingil ng 2 concessionaire sa atin, wala tayong napansing sewerage until the Supreme Court decision. So yun, dapat ang mamamayan pang magbabantay, hindi MWSS. Pangalawa, ay yung projects ng MWSS na sinasabi, katulad ng 2018 na sabihin ko yung mga projects nila, ang sabi nila ng 2018 daw ay maggagawa sila ng Wawa Dam, gagawa sila sa, kunin ko lang yung data para sigurado. Sila, ang Montalban Dam, 500 MLD, million liters daily. Yung mga other sources of water, ano daw yan? Water wastage ng angkat. Kukunin nila kasi nagwe-waste ng water pa rin sa angkat eh. Ayusin nila yan. Ang Bayabas Dam, ayusin nila yan. Yung Candaba Impounding Dam, ayusin nila yan. Wawa Dam Rehabilitation, ayusin nila yan. Lahat yan pinangako ng 2018. Anong nangyari doon? Yun ang tanong namin. Ang isang pangako nila, yung Cardona, natuloy na yon. Okay yon, narinig na natin na may Cardona water treatment facilities. Pero ano nangyari dito?
Ang masama, pag ginastusan na natin to. Pag nasingil na to sa atin, yun ang problema. Kasi nagbayad tayo sa isang project in the future na wala. So yun ang pangalawang kasalanan ng MWSS. At Okay. regulatory plus yung mga plans niya na sinasabi na gagawin dapat ng concessionaires, hindi napapatupad. And lastly, ako, talagang ako na ang water must not be privatized. Kaya ang problema dito, yung sinasabi ko na alam nila ang solusyon, ayaw lang gastusan, yun yung issue doon talaga kasi gusto ng, syempre, tubo, di ba? So, yun yung pangalawa, accountability malo Kasi wala silang accountability at least kung government official yan, pwede natin i-demand mag-resign. Ito hindi natin kilala kung sino mga direktor ng mga to Hindi tumapasok sa kongresong basta-basta during budget season, right? So that's the second problem dun sa MWSS. Nirelinquish niya na yung kanyang papel bilang public utility na magpo-provide ng tubig para sa mamamayan. Yung sinabi ninyong regulatory capture, okay, yung dalawang water concessionaires, parang ang namumuno, mga malalaking conglomerates. Ano po? Regulatory capture, tapos may binanggit kayo na nag-invest ba sila? Ang revenue outlook naman nila, yung kita. Ano yung nasilip ninyo? Kumikita ba sila? Yes, well, ang kita ng Maynilad noong 2022 is 6 billion pesos income. Ang Manila Water is 5.9 billion pesos. So, hindi pa pwedeng ma-share nyo naman yan sa expenses nyo para naman, di ba? Para naman may pipe yan Matagal nang binabanggit yung pipe, Malu. 10, 15 years ago sinasabi, ayusin nyo kaya yung tumatagas. Kasi it's not only the leakage. Pag na kasi ang pipe, syempre may mga kalawang at dumi. Minsan yellow ang tubig ang quality ng water itself, di ba? So it's only a question of leakage. So yun ang hinihingi sa kanila. Hindi Water crisis nung pumasok yung mga yan Sabi nila kami bahala dyan, susolusyonan namin yan. Walang nangyari. So yeah, it's paulit-ulit na sinasabi ng mamamayan. Hindi naman tayo nagkulang sa pag-suggest. Ang unang sinuggest natin, yung tagas nyo, ayusin yan. MWSS, utusan mo yan. Na yung tagas. Mabuti, may Korte Suprema na nagsabi, gawin nyo yung sewerage function nyo. Yung mga otherwise, Poso Negro, di ba? Hindi nila trabaho yan. Ang pangalawa sinuggest doon, is dapat yung mag-rehab ng Wawa Dam, yung sinabi kanina. That's about, yung Wawa is about 500 million liters daily Well, yung nandiyan na. Yung Tayabasan River, 175 MLDs yan, ang target na ma-contribute. Yung Kanda Impounding Project, yung mga projects ng MWSS na sinasabi nila dati pa, ano na nangyari doon? Ang masama pag na-budgetan ito pag nasingil sa atin, kaya issue pa to ng transparency sa MWSS So, dito ang may pagkukulang at it all is rooted out to the fact na we are being governed ngayon ng isang concessionaire agreement na hindi party ang mamamayan at ang NCR. Okay. Ngayon, paliwanag lang po natin yung sinasabi ninyong may sewerage fee pala na kinokolekta sa mga taong bayan. Ito po yung Poso Negro. At yung piping, yung pag-repipe ng mga sistema ng tubig natin na sabi nila yung ilang tubo, noon pang matapos ang Giyera Mundial noong 1940s. Kaya mga sirana, yung leakage, matindi. At kapag nagkaroon ng service interruption, pag bumuhos bigla yung tubig, kaya madumi, dilaw o kulay brown ang lumalabas. Ang mga concessionaires ba'y nasingil ng MWSS sa pangako mula nung unang taon na nag-privatization? Actually, marami na sila dapat i-refund sa atin Kasi nag-impose sila ng sewerage fee for a long time, hindi naman nila ginagawa. Hindi ko nga alam for a long time, Malu Natrabaho pala ng Manila Water yung sewerage. Di ba pag tayo dyan, may tinatawagan tayong sikat na private ang mahal ng bayad kasi hindi tayo aware na ganyan. So anyway, na na sila dyan, napitlagan na sila ng Korte Suprema dyan, panalo yon. So pinapagawa sa kanila, finine sila.
Saan napupunta ang fine? Dapat i-rebate yan sa mga consumers. Mga fine na to. Your fines are good but we need cash, kumbaga. Mm. Anyway, ngayon, ang report nila, umunlad na daw ang sewerage function nila, may 60% na daw. So, ibig sabihin, kukonti na lang daw yung walang ganong serbisyo. Malaki pa rin. Marami pa rin nagbabayad ng sewerage fee na hindi nasusolve, di ba? Kaya nga, gawin nyo yan. Pangalawa, i-refund yun ang nabayad namin. At iba pang mga singilin katulad ng income tax nga na matagal na naming nilalabanan, na hindi dapat sila sumisingil sa atin ng income tax. Ang MWSS naman, ang sagot palagi sa amin, hindi allowed sila kasi exempted sila. So, Facing. Mhm. Mhm. doon natin yun sa Korte Suprema recently, pero otherwise, tuloy yung pagsingil nila sa atin ng income tax nila na walang kinalaman sa tubig malawa. Hindi, Correct. ang income tax nila, hindi naman yan magdadagdag ng pipes, hindi naman yan magkukuha ng tagas, hindi yan gagawa ng isang water treatment facility. Income tax nila yun na binayaran natin. So parang anong malo Talo tayo. tayo sa sariling mantika, tayo pa yung pinagbili ng bawang at sibuyas. Yun yung Alright. Mahal pa ang sibuyas ngayon. Attorney correct. Nel, yung sinasabi nila noong March 2023, yung MWSS, tila nagyabang pa na may tubig tayo sa buong taon at hindi tayo dapat mamroblema. Pero ngayon, itong water service interruption, ano po, ang mga apektadong grupo, malaki. Ano po, 600, lagpas kalahating milyong households at pati mga magsasaka, ospital, at yung mga nagwa-water service delivery, ano po, na kumpanya. Ano tingin niyo? Sino pinaka nagdurusa ngayon sa problemang ito na hindi natin naabatan earlier? Well, lahat diyan yung magsasaka, tayo consumers ang nagdurusa diyan. Isa pa yan sinisisi nila yung irigasyon. Kasi Correct. daw kailangan nila magbigay sa irigasyon ng mga magsasaka. Gobyerno, may National Irrigation Administration ka, dapat ginagawa yon, di ba? So lahat na lang sinisisi. So ang nagdurusa talaga diyan consumers. Kasi kahit pa man, sabihin mo na wala kami dyan sa water shortage sa area na yon, na hindi kami bahagi ng 600 pero baba ang water pressure mo kahit na wala ka dun sa coverage ng sinasabi nila. Pangalawa, may mga unannounced silang water interruption. Nagagalit ng ibang consumer, sabi nila magsimula daw alas 7 ng gabi, Sa madaling araw. alas 4 pa lang ng hapon, wala ng tubig So, hindi ka makapaghanda tuloy. Akala mo, alas 7 pa. All these things, grabe, kalbaryo talaga ito sa consumers. At sa magsasaka naman, di umihina siyempre yung irigasyon nila. So, talagang problema. It can impact also on the food supply, di ba? So, tatamaan dito, maraming mamamayan, halos buong bansa in the sense na apektado na yung water supply plus yung food security. Lahat na to in the end apektado. Na pag gawin ng gobyerno ang trabaho niya, ang public utility, ano ba yan? Tubig, kuryente, transportasyon, komunikasyon. These are very important components ng buhay ng lipunan. Huwag mo ito kayaan sa mga private na mga korporasyon na lahat ng pwedeng ipataw, including income tax, including sewerage fee, pero yung serbisyo, walang buwelta ba? Mahal na, mabaho pa. Yun yung tubig Mahal na, wala pa. So, talagang yan para sa akin, hindi pwedeng gamitin na naman nilang ang dahilang ito. Next year, kung magka-summer na naman, o kaya mag-El Nino na naman tayo next year. Okay, sabi po nila, yung 7 p.m. to 4 a.m. na putol ang serbisyo ng tubig, low demand timetable naman daw yun. Pero paano ho sa mga ospital na talagang kailangan tuloy-tuloy, dialysis centers, o kung may operasyon, o kung merong emergency? Ano po kaya? Kasi gagastos, in effect, ano po, yung ating mga consumers at ang ating mga agencies, lalo na healthcare centers, para bumili ng tubig sa mga naglalako. Yes. Actually, yun yung problema dyan Yung ordinary households mahihirap, walang tubig. Yung mga ospital, mga importanteng facilities ng gobyerno,
mga barangay offices, mga ganon. So, kailangan din yun, no? Siyempre, yung sa sunog, yung mga ganon, kailangan lahat ng water needs yan kahit alas 4 ng umaga. Paano yun? Tapos ang amin pang puna sa kanila previously, pag golf course, merong tubig. Pag hotel na big time, merong tubig. Bakit pag mahirap ka, wala? Mhm. So, isa pa yon sa pasanin dyan kasi parang yung very important services naman like hospitals and clinics ay nawawalan ng tubig. So, hindi justification yung low demand naman eh. Low Mhm. demand eh yung mga yung mga may maraming businesses ang open sa gabi ha. Lalo na yung sa market, yung mga ganon, kailangan nila ng tubig during this so-called low demand, di ba? So, lahat na yan, may palusot sila. Kaya sabi ko nga, alam niyo itong mga government officials natin, parang hindi naman natin kailangan ng abogado, economist, engineer, kailangan natin ng graduate sa fine arts kasi magaling sila mag-drawing eh. Hanggang ang drawing lang sila. May projects tayo 2023, ayos na to lahat. Drawing lahat yon. Wawa Dam, ganito. Okay. Walang Magaling may sa optics, ano po? Ngayon, magaling sa optics, yes. Oo, so sabi ko, dapat mga fine arts to sila. But anyway, andito na naman tayo. Sasabihin na naman ng MWSS, gagawa na kami ng paraan, sabihin ng Manila Water, may report nga sila eh. Gagastos kami ng so many billions para sa piping. Ha? 10 years ago pa namin sinasabi yan. Tapos ngayon, yayabang ka pa, nagagastos kami ng so many billions sa piping. So, we just need somebody to push them. Ang problema, MWSS is not doing its job. Kaya kailangan ng ordinaryong mamamayan na magreklamo, magbigay ng outrage. Kailangan, gaano kahirap pumunta sa Korte Suprema para magpetisyon. Pero parang mamamayan pa yung pupunta doon para magpetisyon at kung manalo, tsaka nila gagawin. Mabuti nga kung gawin nila eh. So, it has to be a people participated solution rather than sana gobyerno na lang ang gumagawa ng solusyon na yon kasi sila naman ang nakakaalam ng kalagayan natin. okay, parang kailangan kalampagin ano po. Pero itong linggong to, may ulat itong Department of Environment and Natural Resources na may mga ilang ahensya ng gobyerno, lalo na yung compound ano po, ng mga buildings ang set up, na ang konsumo ng tubig ay umaabot sa 15 million pesos hanggang 17 million pesos a month, na iisa lang daw ang metro at tila maraming tagas. Mukhang hindi nila naaayos ito. Yung 17 million pesos, equivalent po yun yata sa 2.12 million cubic meters ng tubig sa 8 pesos kada cubic meter. Ano po to? Ang tingin ninyo dito? Lustay sa tubig ang gobyerno? Isa pa yan, ang gobyerno. Modelo din yan, nakapalpakan eh. Kasi Mhm. kaya nagre-react talaga ako diyan sa mga suggestions na may tayo, magtipid kayo o huwag kayo masyadong Of course, magtitipid yung tao, mahal ang tubig eh. Pero Mhm. ang main reason, hindi yung hindi nagtitipid yung ordinaryong mahirap dyan. Yung gobyerno, halimbawa, isa yan. Kasi hindi nila pera, Malu eh. Babayaran naman yan eh. Sige na, naka-on yung ilaw buong gabi. Maraming government offices naka-on yung ilaw buong gabi ha. Ang tubig, alam mo, pag pumupunta ako sa government agencies, minsan yung CR nila, naririnig ko yung taga sa bowl o sa gripo, may tumutulo na ganun. Magkano bang washer? Baka naman wala pang 10 piso yan. Di ba? Doon po. Mhm. Ang yan para ayusin mo yung tagas. Hindi naman kasi sila nagbabayad eh. Pero kung Mhm. sa yon gagawin nila yon. Mhm. Ayusin nila yon kasi may tagas, wala ang gripo. Pero doon so really, paano ka maging modelo ng pagtitipid? Ikaw mismo hindi nagtitipid. Di ba? Yung tema sa gobyerno. Paano ka maging modelo na security of tenure? Ikaw yung pinakamaraming kontraktual. Paano ka ngayon magsasabi sa mga private companies na magtipid kayo, magganito? So, isa pa tong gobyerno, and courtesy of the impoverished Filipino people, binabayaran natin yung tubig na hindi nila ginagamit. So, double whammy yan. Una, naghatak ka ng supply, itong mga government offices na mawawala sa tubig, naghatak ng supply na dapat pumunta sa nangangailangan talaga.
At pangalawa, binabayaran pa natin yung naghatak ng tubig mula sa atin. Kinuna na nga tayo ng tubig dahil sa tagas nila. Tayo pa yung magbabayad ng tagas. Eh, Opo. Well, hindi po pinangalanan yung mga government agencies na yon. Ang sabi lang ng DENR, mga compound ito. Meron nga tang tila ilang ahensya na talagang malinaw naman na compound. Kayo po ba, merong sa Pantaha? Sino tong mga government agencies na to? Ako, wala ako, hindi ko na yan iniisip kung sino-sino man yan. Ang sinasabi ko sa DL, ba tayo mang pangalanan? Correct. Mhm. Nagastos niya ang pera natin, pera ko, sa pagwawaldas, taxpayer, tapos hindi mo sasabihin sa amin sino nagwawaldas ng pera namin. Trabaho niya. Hindi ko, tanongin natin DNR, ba tayo mong sabihin? Kasi, anong dahilan? Dapat matuto yung mga yan. Di ba? Kung sikreto ka lang dyan, o hindi walang leksyon, di ba? So, hindi ko alam kung sino mga compound na yan. Marami akong taha siguro, pero sige na, I don't have a basis. Ako naman, hanggat maaring wala naman akong ebidensya, hindi ko sasabihin. But the fact is, gobyerno yon. I don't care kung sinong ahensya yan, gobyerno kayo. And you must make sure na hindi winawaldas ang pera ng taong bayan sa tagas ng tubig o sa magastos na kuryente o sa walang kakwenta-kwentang mga gastusin. Opo. At sa totoo lang, itong mga dams natin multipurpose. Ano po? Yung iba ay nagtumutulong mag-generate ng kuryente. Ano po? At parang tila hindi yata pa yun nasisilip na baka susunod na yugto ng krisis na to. Hindi lang tubig, kundi ating electricity bills. Ano po? Yes, well, ang bills, crisis na yan, malumula noon. Mataas talaga yung bills. Ang problem talaga natin, mawawala ng tubig o hihina ang tubig, mawawala ng kuryente kasi mataas yung demand over the supply. That's Correct. all case, mataas kasi ang demand. Hindi lahat naman tayo alam natin tumataas ang populasyon. Alam natin tataas yung demand. So, ano yung solusyon? Hindi namin parang inuungkat kung ano yung dahilan. May summer. Sige na, alam na namin yun. Ang gusto namin solusyon. Doon tayo magkakaproblema. And itong sa kuryente, it can develop to that. Kasi the yellow alerts na Yellow, yellow alert na ano na yan. Summer kasi mainit ang mga tao, mas malakas gumamit ng kuryente. Malakas din sila gumamit ng kuryente sa Jakarta. Malakas sila sa Thailand. Di ba? I mean, siyempre summer, mainit din doon. Hindi naman yung mga bansa ng Asia bakit tayo naiiba? Anong kinain? Kaya, ang parang sinasabi ko sa gobyerno, style nyo bulok, paulit-ulit lang na ang ibang bansa na susolusyonan yan o hinahapan ng paraan, tayo hanggang drawing lang ng drawing. Tapos ang malaking frustration ko talaga, Malo, balikan mo yung MWSS statement ng 2018. Akala ko by 2023, hindi na tayo magkakaproblema ng ganito. Tapos salubungin na naman tayo ng ganito. It's really at kung aakyat ba naman kami ulit sa Korte Suprema, kadami-dami na ang kaso, hindi na namin maagapan yan sa bayan muna, yung mga ganong legal needs. Sana naman gobyerno ang mag-take charge na hindi palaging naulit ito at kawawa talagang taong bayan. Ang sabi po ng Pangulo, we have a plan para daw ayusin itong problema, yung krisis sa tubig. At kahit na nung Marso, sabi ko nga sa inyo, nangako yung MWSS na we have enough supply for the rest of the year. Kaya lang Hulyo pa lang ngayon, hindi pa nga naaayos itong pangako na to, may krisis na tayo. Ano ho yung ibig sabihin? Ano yung mga steps na mapopropose ninyo dun sa sinasabing we have a plan ni Pangulong BBM? Yeah, well, yan ang problema. I have a plan. Parang, I have a dream. Parang ganun ba na? Parang, been there, done that na lang. Lahat na lang ng presidente. Sinabi rin dati yan ng isang presidenting matagal na, pag privatize yan, Maynilad Manila Water, ayos na tayo, di ba? Pag mag-ipira, ayos na tayo. Anyway, I don't know the specific plans of President Marcos, pero we've been saying that long time ago. Una, i-cut niyo muna yung non-revenue water, yung mga tagas. Yung mga tagas yun. Kaya bang gawin ng Maynilad Manila Water? Kaya nilang gawin. Yung gastusan lang talaga nila yun Kaya nilang gawin. Babawas naman ng konti sa kita nyo. Bilyon-bilyon naman yung tubo nyo Di ba? Bawas lang doon para sa
piping, sa pag-ayos ng mga pipes. Pangalawa, i-rehabilitation ng Wawa Dam. Halimbawa, ilang beses na namin inulit yan. Ano na ba ang update dito? Ito yung problema, hindi transparent kasi yung mga ginagawa nila. Doon sa drawing, by sound bites, anong term mo doon? Optics sa drawing. Pero sa ending, ano na nangyari doon? Wala ka nang alam, di ba? Parang tumahimik lang MWSS na parang, yung sinabi pala namin noong 2018, walang nangyari doon. Sorry ha. Ganun. Wala, ni ho, wala tayong narinig eh. So, Nangingil. Mhm. yung Tayabasan Dam, River, 175 MLD yon. Malaking tulong din yon. Yung banggit ko kanina, Candaba impounding. Halimbawa, desalination project. Parang ano yan eh, may Hong Kong company that offers about alam ko magastos yung desalination sa simula. Pero later on kasi, desalination is when yung tubig dagat, di ba? To mga maliit na bagay, but it can help a lot, di ba? Yung water catchment, alam mo Malu, doon sa budget hearing dati ng DPWH, when I was a congressman, sabi ko, ito bang mga schools na ginagawa nyo? May rainwater catchment facility ba to? Kasi simple lang yan, Malu yung gutter sa roof mo, gaganyanin mo, mag-build ka ng water catchment sa baba, na doon yung tubig ulan na pag mag-delayed, CR, doon gagamitin. Hindi daw sila nakadesign ng ganon. My God! Kahit sa bahay nga namin, in-insure namin na maglagay lang ng ganon kahit konting gastos, di ba? Pero pag pork barrel, ang daming gastos. Pag family, ang daming gastos. Gagawa ka lang ng water catchment, wala. So, yung mga simple things na pwedeng gawin ng gobyerno, sinasabi na namin, desalination, water catchment impounding, mga malit na bagay. Of course, the big projects too. Yung mga nabanggit ko na mga wawa rehabilitation, etc. Yun ang mga proposals namin. Ang siya lang dyan maluuna mo na that the private water concessionaires have the generosity na itong problema, naging generous pa sila tuloy kasi gawin nyo naman yung pinangako nyo, gastusan nyo naman yan, di ba? So, yun yung una. Pangalawa, MWSS and Malacanang and the President, may political will naman kayo itulak niyan. I don't care kung kilala nyo yung mga businessman na yan o kaibigan niya. It doesn't matter. Trabaho yan nila eh. So, binabayaran naman natin yan eh. So, ito, component yan private, palagi ng private company, water concessionaire, at nung gobyerno. And of course, in the end, yung long term talaga, yung gusto ko talagang ma-achieve dyan, kunin niya ng gobyerno yung mga private. Para wala na tayong uutusan mo siya na gawin mo naman yung pipes. Gobyerno na mismo, di ba? Gagawa kami ng pipes. O kailangan ng budget. O budgetan na natin. Well, kasimpleng bagay lang sana yan. Pero nag-privatize sila way back in 1992. So kung kailan man sila nag-privatize hindi naman natupad yung pangako, tumaas pa ang singil sa tubig, it's about time we abandon this and go back to the original vision na gobyerno ang nagsusupply at gumagawa ng trabaho niya para sa tao. Kasi kung ayaw ng gobyerno gawin niya ang trabaho niya para sa tao, ba't pa kayo tumakbo sa politika? Huwag na kayo kumuha ng mga pwesto. Ayaw niya pala gawin trabaho niyo eh. So, ibigay niyo pala sa private corporation. And just to, balikan ko lang yung privatization, sabi nila, mas efficient ang private. LRT, MRT dati, private yung MRT, government yung LRT, mas efficient yung LRT noon. Tsaka gobyerno, huwag mo sabihin mas efficient ang private. Kaya mo nga mag-manage ng isang malaking korporasyon mula parehang ng ulo. Kaya huwag niyo efficient yan. So sa akin, yun ang ending. Dapat political will on the part of the government and MWSS to regulate their concessionaires. Alright. Sa huli, parang tipong malalim kasi yung ugat ng problema. Ano po? Sabi nga ninyo, hindi nasisingil ang MWSS sa mga dapat nilang gampanang tungkulin. At saka may serye ng mga political appointees. Ano po? Although may mga career service personnel na maayos sa loob ng MWSS. Nagkaroon na ng mga kontrobersya doon sa pagtitinda ng mga paintings. Ano po? So, sa huli, parang ano ba to? Political capture o regulatory capture o hindi naniningil sa isa't isa pag kami ganitong problema hanggang sa krisis na nga? Well, sa akin, the regulatory capture mostly comes from political capture. Kasi
o dyan yung capturable, yung kayang i-capture. To be fair, there was an instance ng MWSS na kinig sa amin, sa taong bayan. In 2013, dahil sa talagang matinding protesta, ang MWSS ay hindi pinayagan yung Maynila at Manila Water na mag-impose ng kanilang income tax. But before that and after that, talagang balik na naman kami sa rally-rally, etc. para lang makalampag yan. So anyway, bunga yon ng 2013, mainly because nagprotesta ang tao eh. Kaya yung mga nagsasabing yung rally, wala namang nangyayari dyan. May nangyayari dyan, sigurado yan. Katulad nung hindi in-impose noong 2013 ang corporate income tax. So yeah, I guess matagal ng problema ito na yung point naman sana yung una, yung fit doon, may expertise doon sa job kung ano man yung expertise required. Pangalawa, may integrity naman sana to do the job with independence and probity, di ba? Of course, nakalagay naman yan sa lahat ng oath ng mga government officials. Pero ang nangyayari, hindi, marami tayong problema dyan sa mga regulators na instead na bantay, bantay sa lakay. Yun pala yung. At ilinaw po natin, 31 taon na yung privatization, mula ho nung nalunsad noong 1992, tila ito pa rin ang ating problema. Matanong ko kayo sa personal na level, anong mas malaking sakit sa buhay ninyo? Mawala ng tubig o mawala ng kuryente? Tanong ko yan sa nanay ko, magkaibang sagot Malu. Sabi ng nanay ko dati, ay tubig, importante yung tubig. Mawalan na ng kuryente, okay na. Kasi ang tubig, importante yan. Tinanong ko yung anak ko, sabi ko, tubig, kuryente. Sabi ng anak ko, kuryente. Kasi walang cellphone. Internet. Internet. So nagkakaiba yan. Ang punto, we don't have to choose. We don't have to choose. It is the obligasyon ng gobyerno na magbigay ng tubig at kuryente. At sana naman wag na tayong papipiliin nila na parang, bigay nyo sa amin yung dalawa. Yun ang obligasyon nyo, kaya kayo nandyan, kaya kami nagbabayad ng tax, kaya kayo ini-elect sa kada eleksyon, obligasyon nyo yan, ibigay nyo yung tubig at kuryente kasi ito ay buhay ng tao ang naapektado nito eh. Kaya hindi ko gusto na pumili tayo diyan kasi mahahati-hati tayo diyan dahil yung kabataan gusto kuryente, yung mga lola gusto tubig. Kailangan both kuryente at tubig para sa buong isang pamilya. Opo. Sa huli, kahit na tayo po umaaray dito sa water crisis na to, marami pa ring barangay ang waterless barangays or communities. Yung mga tila hindi pa naaabot. Pipe water, yung safe drinking water. At kasama yata yan sa pangako ng pamahalaan mula pa nung unang kopong-kopong pa. Hanggang ngayon, marami pa rin ganung barangay dahil daw magastos magkaroon ng piping dun sa mga lugar na wala naman ganong consumers. Yung mga lugar na maliliit ang pasilyo o dadaanan ng mga tubo. Anong tingin nyo doon? Meron pa tayong parang pwedeng pangarapin na someday, many years later, water will be the right of everyone. Yes. Well, nung bata-bata pa ako, Malu, nagtataka talaga ako doon, say 20 years ago, bakit may mga barangay, may mga munisipyo minsan na liblib na walang tubig? Kasi ang tubig sa Pilipinas, parang, di ba? Ang dami. Pelago tayo. Grabe yung tubig supply. In fact, probably we're one of the richest in terms of water supply eh. So nakapagtataka na hanggang ngayon, marami pa rin yung wala niyan. Ang epekto niyan, hindi lang inconvenience, ang hirap magsaing, walang tubig. Health din yan. Tama ka, nasabi mo kanina, sanitary water eh. So, diarrhea o mga sakit yan eh. So, lalo na may COVID, halimbawa, paano ka mag-wash your hands? Walang tubig eh. Wash your hands ka dyan, di ba? So, tama ka. Ngayon, is there still hope for this? Malu, yes, of course. Ako naman, I'm an eternal optimist. Tingin ko may pag-asa yan. At syempre, nagli-lay down naman kami ng mga solusyon na sinabi namin. And there will come a time, magagawa yon. May natutunan ako dyan, Malu, sa 3 termino ko sa Kongreso na leksyon eh. Ang leksyon na natutunan ko, ang hirap ng laban sa mga issue na to. Pero paminsan-minsan, ang gobyerno na pipilitang gawin ang hindi niya gusto
depende sa pagtutol at laban ng tao sa labas ng Kongreso. May mga panalo dyan. Kaya malakas man sila, tsa-tsa man yan, kaya ng through people's protest, nasasagkaan yan. O pork barrel o ano pa man yan. Ito ang pag-demand na public utilities, ang Maynila at Manila Water, ang daming protesta at rally niyan. At ngayon, naipanalo naman na natin na dineclare silang public utility at hindi nila dapat ipataw sa atin yung bilyon-bilyon nilang income tax, di ba? So, ako naniniwala ako dyan kasi, well, kung hindi tayo naniniwala dyan, hindi na ako nagsasalita. Tumahimik na lang ako, wala naman palang mangyari, di ba? Matulog na lang ako, di ba? But because we continue speaking, but because we believe that there will come a chance for change. Ang crucial lang sa akin, katulad sa mga advocates na katulad ko, Malo, why we persist through the years despite the difficulties and problem. Ako palagi kong sinasabi niyan, trust, importante diyan, tiwala. Tiwala sa kapasidad ng mamamayan na baguhin ang lipunan for the better. Yun yung importante. There will come a time when the people will really have social reforms naman. So, because you trust, therefore you hope. Yun ang aking ano eh. Kasi may tiwala ka na, something will come out of this. So, sa akin, yeah, I think there will be that. Sana mapaiksi lang natin. Kung ibalik na nila sa gobyerno yung private concessionaires na to, sa bansa na, it will be easier for us to insist on reforms sa water system rather than ngayon, kausap natin si MWSS, kausap natin Malacanang, kausapan natin private concessionaires. Masalimuot yun para sa taong bayan. Dapat gobyerno ang nagpo-provide nun. So, sa akin, there will come a time na mag-revert tayo ulit doon sa dating ginawa natin na government na ang servisyo hindi tubo ang pangunahing slogan ng ating mga public utilities. Okay. On that note, very hopeful note, ano po, walang humpay, dapat na magtiwala, umasa, at magtrabaho para magprotesta kung kailangan, magpahayag, ano po. Maraming salamat, Attorney Nery Colmenares, Pangulo ng Bayan Muna, at National Union of Public Lawyers. At sana po, makinig naman sila. Wala pang deadline, ano? Hanggang kailan tong water service interruption? Wala. Yan, pati kapalpakan nila, hindi nila ma-predict kung kailan mag-i-end. Yan ang problema doon. Yes. Okay. Maraming salamat po, Attorney Nery. Always a pleasure to speak with you. Magandang araw, stay safe, healthy and hopeful always. Maraming salamat, Malu, at good day din po sa lahat ng viewers ninyo.